Sa mga learner natin dyan ng ALS, ay meron din ba kayong mga learning activity sheets na kailangan yung lagyan ng reflection? Hindi man activity sheets, lahat ng mga lessons nyo ay dapat daw ay merong reflection. And kung isa ka sa mga estudyante na medyo nahihirapan kung paano ba gumawa ng reflection, kung napanood nyo na ang video na ito tungkol sa paggawa ng sanaysay sa alternative learning system, madali mo na siyang magagawa. Pero kung hindi pa, iniimbitahan kitang panoorin mo ito at baka sakaling makatulong sa iyo. And ngayong sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ba yung paraan ng paggawa ng reflection sa ating mga activity sheets. Wala namang mali sa ating mga isinusulat. Like kung sinasabi, nagkakamali lang ang inyong pagsulat kung ang inyong sinasabi dun sa inyong isinulat ay napakalayo pinag-uusapan. Lagi mong tatandaan, bawat lesson ay dapat like kang may matutunan. Kung hindi man pumapasok sa isip mo, sana ay pumasok sa isip mo. Kung gagawa ka ng reflection, una mong isusulat ay tungkol saan ba yung pinag-aralan nyo? O tungkol saan ba yung inaral mo? Tungkol saan ba yung module na pinag-usapan nyo? O tungkol saan ba yung learning activity sheets na ginawa mo? Yun ang una mong isasabihin. Yun ang una mong isusulat. Halimbawa, tungkol dun sa pagpaplano ng negosyo. Yan. Siyempre, meron naman dong sinabi tungkol sa pagpaplano ng negosyo. Ano ba yung pagpaplano ng negosyo? Bakit ba kailangan magplano ng negosyo? Talakayin mo doon yung maikling parang summary lang nung pinag-aralan nyo. Nung inaral mo, yan, maikling summary lang. Doon sa pangalawang paragraph ay sabihin mo naman doon ano yung natutunan mo. Yan. Tandaan ha, una, ano yung pinag-aralan nyo? Pangalawa, ano yung natutunan mo? Kung halimbawa ay ang pinag-aralan nyo nga ay pagpaplano ng negosyo, ano natutunan mo sa pagpaplano ng negosyo? Sabihin mo doon. Kung may natutunan ka mang isa or dalawa, isulat mo doon. Gawin mo lang maayos yung pangungusap. And then, sa huli, in your conclusion, ano bang matutulong nito sa iyong buhay? Paano mo ba siya may a-apply sa iyo? Paano mo ba siya magagamit sa pang-araw-araw mong pamumuhay? O paano mo ba siya magagamit in the future? So, ayun, halimbawa, yung pagpaplano ng negosyo, yan. Paano ba makakatulong yan sa iyo, sa iyong buhay? Yan. Paano mo ba yan magagamit? O, ganun ang paggawa ng reflection. O, ngayon, bibigyan kita ng example kung paano ba ako sa paraan ko kung paano gumawa ng reflection. Bibigyan kita ng example at ipa-flash ko na lang sa screen, basahin mo na lang siya. Bibigyan lang kita ng idea. Sana ay makatulong ito sa iyo. So, maraming salamat at pinanood mo siya hanggang sa huli. And kung may mga katanungan ka pa, or kung may mga gusto ko pang alamin tungkol sa alternative learning system, meron naman tayong playlist. May lalabas naman sa card. Tapos, ilalagay ko rin siya sa description box. So, diba? Napakarami nang nakalagay sa aking description box. Pero, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagkikita. Magandang araw.